Mga kwento ni Felmo. Ako po si Lyneth at ibabahagi ko ang kwento ng Ate Leila ko. Hindi na ako magpapahaba ng introduction ko dahil medyo mahaba-haba itong kwento ni ate. Nakwento niya lang po ito at napilit ko lang siya na ipadala namin sa iyo. Ikaw na po ang bahalang mag-ayos, Sir Seth, kung may pagkahawig sa nobela itong sulat ko. Reader din po kasi ako, kaya't pagpasensya niyo na po. Isusulat ko na lamang ito na parang si Ate Leila ang nagkakwento. Katabi ko si Ate Leila habang tinatapos ito. Kaya natagalan din kasi pag may free time si ate, saka lang namin na itutuloy ang pagtatype ko. Ako po si Leila. Taong 2005, 15 taong gulang ako. Nagpasya ako na sumama na lang sa boyfriend ko noon. Hindi po kami nagtanan, maayos akong nagpaalam sa tiyahin ko na tinutuluyan ko noon. Malugod naman ako nitong pinahintulutan dahil hindi rin naman po niya tanggap na naroroon ako. Pero hindi ko na isasama sa kwentong ito ang dahilan. Dinala ako ng boyfriend ko noon sa kanilang bahay. Hindi ko na babanggitin ang lugar dahil may mga kaanak pa po siya doon. Isisingit ko lang din, Sir Seth, na sa mga kabataan ngayon na naiisip na maagang mag-asawa, makinig kayo. Ang kwentong ito ay posibleng maulit sa inyo. Kaya't ngayon pa lamang ay iwasan nyo ng maranasan ang mga naranasan ko noon. Na hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. Naging battered girlfriend po ako ng ilang buwan. At ito ang dahilan kaya ako nagkaroon ng karanasan sa tinatawag nilang aswang. Isang gabi noon tulad ng dati ay nag-iinom si Leo kasama ang mga katrabaho niya. Si Leo yung nobyo ko. At gaya din ng nakagawian ay lumalabas lamang ako sa kwarto kung nakaalis na ang mga kainuman nito. At oras na para iligpit ko ang kanilang mga nagamit sa kasiyahan. Habang abala sa paglilinis ay biglang nagsalita si Leo. Hoy Leila, kanina nung naghanda ka ng pagkain namin, pansin mo yung tingin sa'yo ni Ben? Lasing po siya nito, Sir Seth. Sinabi ko na wala akong napansin dahil hindi ko naman tinitingnan ang mga kasama niya. Na kung paano man sila tumingin sa akin labas na ako doon. At isa pa, saglit lang din akong lumabas nung dumating yung mga kasama niya. Kako pumasok din naman ako kaagad. May nahon ng pagkakasagot ko habang tuloy pa rin sa paglilinis na hindi siya tinapunan ng tingin. Pero nagulat at napahinto ako sa ginagawa ng may tumamang baso sa lamesa at nabasag yon. Laking pasasalamat ko na lamang noon, Sir Seth, na walang bubog na tumama o tumalsik sa mata ko. Pero yung kamay ko ay hindi nakaligtas sa pagkahiwa. Dahil tiyempo na pinupunasan ko ang lamesa ng mabasag doon ang baso. Nagsisimula man akong kabahan pero kailangan kong kumalma. Dahil pansin ko rito pag nakikitaan niya ako ng takot. Lalo itong nasisiyahan sa ginagawa niya. Kahit na dumudugo ang daliri ko ay tuloy ako sa paglilinis nun. Humarap ka nga dito. Diretso akong humarap sa kanya. At mahigpit kong hinawakan ang gilid ng bestida para maimpit ang pagdurugo ng daliri ko nun. Ayoko sa lahat, parang may kausap akong bingi Ano? May gusto ka ba kay Ben? Sinabi kong wala akong alam sa mga pinagsasasabi niya. Sabi ko liligpitin ko na to para makapagpahinga na kami pareho. Kalmado pa rin ako noon at binitbit ng mga plato papunta sana sa lababo. Pero nang dumaan ako rito ay hinablot niya ang braso ko at pabato na hinagis ako sa may upuan. Napaupo ako pero nabasag ang mga plato na nabitawan ko noon. Hindi ako tumingin sa kanya. Unti-unting nangilid ang luha ko.
Eto na naman sa isip ko. "Tumingin ka sa akin," sabi nito at ramdam ko ang paglapit niya. Dala ang upuan niya at naupo mismo sa harap ko. Nang mag-angat ako ng tingin sa kanya, mariin nitong piniga ang pangako. "Wag na wag kang mag-iisip o magtataka man lang na kumerengkeng gaya ng ina mo ah. Kilala mo ako. Kayang-kaya kitang gilitan oras na mahuli kita," sabi nito. Umiiyak na tumango na lamang ako. Dahil kung mangangatwiran ako, alam kong masasaktan na naman ako nun. Masyado pang sariwa ang mga pasako nung nakaraang gabi para madagdagan ulit. At awa ng Panginoon, nilayuan niya ako at dumiretso na sa silid namin. Naiiyak na napatingin ako sa mga basag na plato. Ang daming pumapasok sa isipan ko noon tuwing napapabaling ako sa mga matatalim na bagay. Gusto ko tong itarak sa kanya habang nakatalikod siya. Pero naiisip ko na masyado ako mahina. Masusugatan ko man siya pero siguradong mapapatay niya ako. Hindi ako sasama sa kanya, Sir Seth, kung alam kong ganito siya. Pero hindi. Hindi siya ganito nun. Napakabait at maalalahanin niya. Gaya ng sabi ko'y nakikituloy lamang ako sa tita ko. At hindi ko rin naatim ang pakisama sa akin kaya nagpasya akong sumama kay Leo sa pag-aakala na ito ang magiging takas ko sa mga problema. Pero hindi ko akalaing lalo akong napunta sa masalimuot na sitwasyon. At hindi ako makabalik sa tiyahin ko. Dahil pinagbantaan ako ni Leo na iisa-isay niya ang mga kamag-anak ko. Isipin ko pa lang, napakalaking gulo na. Sinabi ko pa na hindi ako ganoon kaimportanteng tao para magdulot ng ganoong klaseng gulo. Tumagal ako ng 2 buwan kay Leo. Pero sa pagkakataong ito ay naisip ko na mamamatay ako kung hindi ako tatakas. Narito lang sa bahay ang trabaho ni Leo, kaya bantay sarado niya ako. Hindi ko alam kung anong trabaho meron siya pero laging may grupo ng taong pumupunta sa bahay. Nagkakaroon sila ng pagpupulong at sa mga ganoong pagkakataon ay nasa loob lamang ako ng kwarto. Nagpalit ako ng damit dahil basa at amoy alak yon. Habang nagbibihis ay nakita ko ang mga pasa sa braso at hita ko. Maputi ako at lalong kitang-kita ang mga pasa ko nun. Merong yung mga kulay ay pagaling na. May ube at mapula dahil sariwa pa. Dahan-dahan kong pinisilyon at napadaing din sa sakit. Nang makapagbihis ng panibagong duster ay lumapit ako kay Leo. Dahan-dahan at maingat ay sinilip ko ito. Nakadapa ito sa kama at sa tingin ko naman ay malalim ng pagtulog nito. Tahimik ang gabi. Rinig na rinig ko ang lakas ng tibok ng puso ko noon. Masakit na sa dibdib ang pagkabog nito. Kumalma ako. Pinatalas ang isip at pakiramdam. Nang makaipon ng sapat na lakas ng loob ay dahan-dahan kong tinungo ang pintuan. Pinihit ang doorknob gamit ang susi at hindi na sinara yon. Nang maramdaman ko ang lamig ng simoy ng hangin sa labas ay lalong lumakas ang loob ko pero meron pang gate. Nakayapak na tinakbo ko ang gate at agad na ng problema dahil nakalak yon. Nang subukan ko naman ang dala kong susi, iba, hindi kasukat. Nag-focus ako at nag-isip, tiningala ko ang pader at ang mga tambak ng kahoy sa paligid nito. Hindi ako nagdalawang isip na akyatin yon. Kahit naglika ako ng tunog dahil nagbagsakan ng mga kahoy na tinungtungan ko, hindi ko na ito pinansin pa. Nang mahawakan ko ang pinakataas ng bakod ay buong puwersa kong inangat ang sarili. At nang makita ang babagsakan, nanlaki ang mga mata ko. Masyado itong mataas at sigurado na mababalian ako. Sandali pa akong nag-isip. 2 dipa mula sa pwesto ko ay may mas mababa na pwesto na pwede kong talunan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay maingat kong binalanse ang sarili.
umabante sa pwesto ng tatalunan ko. Pero hindi pa man ako nakakatalon. Narinig ko ang boses ni Leo. "Hayop kang babae ka!" Yun ang huling narinig ko at mabilis ko nang tinalon ang bakod. Kahit na masakit ang paa ay mabilis kong tinakbo ang kalawakan ng manggahan bago pa ako maabutan ni Leo. Rinig ko ang pagbukas niya ng gate. Sumisigaw at minumura ako. Hindi ko lubos akalain ang yung mga habulan sa pelikula. Mararanasan ko. Parang nakalutang na ako at namamanid na sa kaba ang buong pagkatao ko pero tuloy pa rin ako sa pagtakbo nun. Malas pa, walang kabayan sa lugar na yon. "Sige, takbo! Huwag kang papaabot sa akin dahil mapapatay kita!" Sa pagtakbo namin, meron akong napansing aso. Tumatakbo din. Lalo akong natakot gawa ng dalawa na humahabol sa akin nun. At nang matingnan kong maigi ang aso, hindi normal ang laki nito. Para itong anak ng baka ang taas. Malalaki ang mga binti at ang mga mata nito ay kulay pula. Usli din sa bibig nito ang mga pangil. At dito na pumasok sa isip ko na baka isa itong aswang. Pero nang akalain kong isa lang yun ay nagkamali ako. Meron pang isa. Papasalubong ito sa akin. Gusto ko mang magsisi sa pagtakas ko dahil lalo pala ako mamamatay. Parehas ng itsura ang dalawang aso. Ang kulay lang ang pinagkaiba nila. Ang isa, matingkad na itim at ang isa naman ay medyo kayumanggi na naglalagas ng balahibo. Sa gulat ay nadapa ako nang abutan ako ni Leo. Pero hindi ito nagtagumpay na hawakan ako. Sa maniwala man kayo o sa hindi, dinambahan ito ng aso. Nanlalaki ang mata ko nang makitang gigil na kinagat ng hayop si Leo sa binte. Habang si Leo naman ay sumisigaw at iniitak ang hayop. Pero naguluhan ako dahil parang likod na talim ang pinapatama dahil wala man lang tong epekto sa nilalang. Pero nang matitigan ko ang talim, yun mismo ang talim ng itak na yon. Humihingi na ng tulong sa akin si Leo pero nanigas na ako sa kinauupuan. Nang makita sa malapitan ng aso ay malapad ang bandang balikat nito at talagang napakalaki. Pero wala na rin akong nagawa ng tuluyang kaladkarin ng aso palayo si Leo patungo sa talahiban. Pagsigaw niya lang ang narinig ko at ang mga angil ng aso. Yung isa na nabanggit ko kanina, naroroon pa rin, nakasunod sa maitim na aso. Ilang sandali pa akong natulala. Nilibot ko sa paligid ang paningin. Nanuyo na sa mukha ko ang mga luha. Hindi ko alam kung may banta pa ba sa buhay ko. Kung kailangan ko pa bang tumakbo. Malakas ang kutob ko. Naaswang ang dalawang nilalang kanina. Pero naguguluhan ako dahil alam ko sa ganito, walang sinisinto. Basta, mabibiktima kanila, ito yung sasamantalahin nila. Pero naroon ako kanina eh. Ako yung walang kalaban-laban. Pero hindi man lamang ito lumapit sa akin. At hindi ako ginalaw. Hindi ko alam kung nasaan na ako noon dahil bukod sa hindi ako pamilyar sa lugar, ay unang beses ko lang na nakalabas sa kalawakan ng gubat na ito. Mula nang dumating ako sa lugar. Sa paglalakad ko ay nakatanaw ako ng nag-iisang bahay sa hindi kalayuan. Nakasarado ito at may terrace lang na may nakasabit na lampara. Nabuhayan ako ng loob ng may isip na may nakatira doon. Mabilis kong tinakbo ang kubo. Sabi ko, "Tao po. Pasensya na sa abala. Nawawala ako at hihingi lang sana ako ng tulong." Pero walang tumugon.
Marahan kong iniapak ang sugatan kong paa sa kawayan na sahig ng kanilang terasa at kinatok ang pintuan. Walang tumugon. Walang kahit anong tunog na may tao sa loob nun. Sinubukan kong itulak ang kawayan na pinto pero nakapadlak pala ito. Nagtataka akong napabaling sa lampara. Sabi ko, aalis palang tao o walang tao pero bakit iniwan ang lampara? Umikot ako sa likod bahay at may nakita akong bodega doon o kamalig. Imbakan na mga gamit sa bukid. Sa pagod ay doon ko na lang napagpasya na magpalipas ng gabi. Nabukas na lamang ako magpapaalam sa may-ari kung may darating man. Nasanay na sa dilim ang mata ko. Napatitig ako sa bubong at inisip ang mga nangyari. Nabablangko ako, Sir Seth. Kanina lang ay magkaharap kami ni Leo. Naghahabulan sa manggahan. May mga aso. At ngayon, narito ako sa hindi kilalang bodega. Hindi ko alam pero hinayaan ko muna na makapagpahinga ang sarili. Nakabaluktot na nakatulog ako sa ekstrangherong lugar na yon. Neng! Gising! Ineng! Marahan na pag-uga at boses ang nakapagpagising sa akin. At nang imulat ko ang aking mga mata, maliwanag na. Isang matandang lalaki ang bumungad sa akin noon. Nang magising ako, agad naman itong tumayo at dumistansya. Ineng, dun ka sa bahay. Huwag ka rito. Baka may ahas. Saka gagamitin ko kasi ang fishnet eh. Sabi nito at kinuha ang ilan sa mga gamit pang bukid at nilabas sa bodega. Nahihiya akong tumayo. Nahigaan ko pala yung fishnet. Humingi ako ng tawad. Sinabi ko na pasensya na't pumasok ako sa lugar nila dahil wala talaga akong matuluyan kagabi. Nang mailabas sa mga gamit niya ay hinarap ako nito. Ayos lang, doon ka na sa bahay namin para makapagkape ka. Sige na. Normal na sabi nito na parang hindi naman gulat o nagtakaman lang na naroroon ako. Nang makalabas sa bodega ay sumigaw ang matanda. Warren, magtimpla ka nga ng kape. Gising na yung babae. Sigaw nito kahit nahirap na ang boses sa pagsigaw. Pero malakas pa rin ang katawan at nakakapagbuhat ng kung ano-ano. Pumaroon ka sa anak ko. Magkape ka dun. Wika nito. Natuloy pa rin sa ginagawa. Nagpasalamat naman ako at pumunta sa harap ng bahay. Nang makarating doon ay nakita ko ang isang binatilyo na nagtitimpla ng kape sa lamesa sa ilalim ng puno. May radyo pa doon at nakikinig ito ng balita. Binati ko siya at sinabi kong nakitulog ako sa bodega nila. Humingi ako ng tawad. Hindi ko kasi alam yung lugar na yon. Tumingin naman ito sa akin. Seryoso at inimbitahan akong maupo at magkape na. Nailang ako na parang nanuri ang tingin nito sa akin. Partikular sa mga pasako nun. Alam mo ba kung anong lugar to? Tanong niya. Gusto ko itong sagutin ng kakasabi ko lang, di ba? Hindi ko alam. Pero ayaw ko namang maging bastos. Bigla niyang sinabi, Sir Seth. Bago magdapit hapon, kailangan mo nang makaalis at makauwi sa inyo. Nahihiya ako dahil parang napakalaking abala ko pala, base sa sinabi niya. Nakapamulsa lamang ito at nakasandal sa may upuan. Hindi ako kaagad nakaimik nun. Bumuntong hininga ito. Tumayo at tumalikod sa akin. Saka lamang ako nagtaas ng tingin sa likuran niya. Naka-jacket ito pero halata ang tela na nakatali sa kanang balikat niya hanggang sa kaliwang kilikili. Hindi ko na inusisa pa yon. Sinabi kong aalis din ako kaagad pero sana'y matulungan niya ako. Tinanong ko siya kung saan ang sakay ng bus.
Van kasi ang sinakyan namin papunta doon. At alam kong malayo ito sa sakay ng bus. Humarap ito at sumagot. Malayo. Kaya kung maglalakad ka ng 12:00, nasasakayan ka na bago pa sumapit ang hapon. Sabi nito. Napatitig ako dito at naisip ko na ilang oras ko yung lalakarin at gaano kalayo. Kung maligaw ako, siguradong madadagdagan ng oras na paglalakad ko. Naiwas naman ito ng tingin. Napatitig pala ako sa kanya. Pero naisip ko lang naman kasi paano ko lalakarin at saan ang direksyon. Kinapalan ko na yung mukha ko at sinabing kung pwede bang magpatid. Napangisi naman ito. Kota ka na. Hindi ko alam, Sir Seth, kung bakit ganun ang ngiti niya. Pati mata niya, nakangiti Problemado pa ako at baka abutan ako ng gabi at lalantakan talaga ako ng mga aso. Nag-ayos na lang ito ng mga kahoy na panggatong ata. Sumunod ako dito. Sinabi ko na hindi ko alam ang direksyon at may mga halimaw kagabi. Natatakot ako na makita sila ulit, baka biktimahin na ako noon. Sobra ka naman sa halimaw, sabi niya habang nakasimangot. Dugtong ko pa noon. Taga doon naman sila. Malamang narinig niya na yung tungkol sa mga aswang. Sinabi kong nakakita ko ng 2 kagabi. Hindi ako nito pinansin. Narinig ko naman itong bumulong. Mas halimaw pa ngayong asawa mo Nakunot ang noo ko dahil narinig ko yon. Napatitig ako sa lalaki at lumapit dito at pumwesto mismo sa harap niya. Kumunot lalo ang noo niya. Tinanong ko kung anong sabi niya at sinong asawa. O na, sasamahan na kita. Kumain ka na. Ayusin mo yung sarili mo, maglalakad na tayo para makarating agad sa pupuntahan. Sabay alis nito. At iniwan na lamang ako doon at ang mga panggatong na hindi pa tapos patasin. Nag-uusap ang mag-ama na may distansya sa akin na para bang ayaw nilang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Tango lamang ng tango si Warren. At sinipat pa ako ni Tatay Victor. Nginitian ko naman ito at kinawayan. Nagpaalam na kami kanina na ihahatid ako ni Warren sa sakayan kahit sa kalahating lakaran man lang. Kako ako na lang ang magtutuloy ng lakarin pag malapit na. Nahihiya ako kanina dahil parang sobra na atas sa pabor na magpapatid pa ako. Pero nang bawiin ko na ang pabor ay ang ama naman ito ang nagpilit na ihahatid ako ni Warren. May pinadalang backpack sa akin nun. May lamang nilagang kamote, saba at tubig. Ang damit ko ay yun pa rin. Maduming bestida, puti at nakapulupot ang buhok gamit ang stick na kawayan. Sa paa, oversized na tsinelas ni Warren ang suot ko. Handa na ako sa mahabang lakarin. Mabait ang ama nito. Hindi man palang ngiti pero ramdam ko ang napakabuti niya. Tahimik kaming naglakad. Habang naglalakad ako, iniisip ko kung nasaan na kaya si Leo. Pero naisip ko rin na wala na akong magagawa kung nasaan man siya ngayon. Ang gusto ko lang ay makaalis na. Hingal na hingal ako. Tirik na ang araw at tuloy pa rin kami sa paglalakad. Idagdag mo pa na mahaba ang bias ni Warren. 1 hakbang niya, 2 hakbang ko na. Hindi naman ako makareklamo kasi wala talaga itong imik. Tuloy ako sa lakad at palibasa ay nakayuko ako at hawak ang backpack. Hindi ko nakitang huminto si Warren. Lalampasan ko sana ito sa paglalakad pero nahila nito ang hawakan ng backpack na dala ko at napalakad ako paatras ulit. Nagtatakang napatanong ako kung bakit. Nilingon ko ito. Hinila niya ang bag ko hanggang likod niya. Parang tinago ako nito sa kanyang likuran. Napasilip na lamang ako sa harapan namin at naroon ang kumpol ng mga tao na may kalakihan ang mga bulas ng katawan. Nasa 7 ang mga ito. Parang mga matador sa palengke dahil may dala pa itong mga itak. Napatingin ako kay Warren
Nilingon naman ako nito. Bagyang nakayuko yun dahil nasa 5 flat lamang ako samantalang siya. Siguro parang 6-footer na eh. Kahit anong mangyari, huwag kang lalayo sa akin ha. Kuha mo. Tumango na lang ako at nagumpisa na naman nakabahan. Ilang kaba pa ba'y mararamdaman ko kako? Mga pare, makikiraan lang kami nitong kasama ko. Wala kaming kahit anong pakay. Makikiraan lang. Kalmadong sabi ni Warren. Sapat na lakas ng boses para marinig siya ng grupo na may ilang dipa ang layo sa amin. Nakangisi na lumapit ang isa habang palapit naman ito ay nakatingin ito sa akin. Lalo akong nagtago sa likuran ni Warren. Napakapit na rin ako sa damit niya. Magandang araw sa iyo, Warren. Balita ko tiba-tiba kayo ng ama mo kagabi ah. Hindi ko nakikita ang mga ekspresyon nila pero sa tono ng boses alam kong nang aasar yon. Magandang umaga din sa iyo, paring Well. Kung maaari sana ihatid ko muna tong kasama ko. Pagbalik ko, saka na lang tayo mag-usap. Bagamat may tensyon, hindi mo maririnig o mahihimigan ng kaba sa boses ni Warren. Tumawa ang lalaki. Tumabi. Nahudyat na pinapadaan na kami nito. Nagpasalamat si Warren. Pero bago pa man kami makalampas sa lalaki ay may pahabol na salita ito. Mukhang maganda at masarap yung dala mo ah. Hapunan o panghimagas pwedeng-pwede. Sabi nung Will at nagtawanan din ng mga kasama nito. Doon ko napansin na parang babalik si Warren sa kanila. Pero mahigpit ko itong hinawakan sa braso at umiling nun. Nang tingnan ako nito, nakiusap ako na sana'y umalis na kami at huwag nang pumatol pa. Nilingon ko saglit ang mga tao at yung Will. Nakikita kong seryoso ang tingin ng iba sa akin at nakangisi naman ang iba. Ako na ang humatak kay Warren at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Ilang metro na ang lalakad namin at bumaba na ang tirik na araw nang marinig kong magsalita si Warren. Yang mga pasamo, saan galing yan? Nag-isip pa ako kung ikikwento ko ba pero dahil mahaba pang lalakarin namin ayun, naikwento ko yung lahat. At habang sinasalaysay ko ang mga nangyari, ay naupo kami sa tabi ng maliit na ilog para daw makapagpahinga ako. Nilapag niya ang bag na kinuha niya sa akin kanina at naupo sa bato doon. Ako naman ay naghugas ng paa at braso ko sa ilog. Nang matapos ay bumalik ako sa pwesto ni Warren at nakikain sa saba na dala namin. Nang tumahimik muli kami ay ako naman ang nagtanong kung napano yung sugat niya. Kung sugat ba yun o pilay. Napatingin ito at tinuro ko ang balikat ko. Pero imbis na sa balikat ko ito tumingin, ay iba ang nadaanan ng mata nito. Saka mabilis na nag-iwas ng tingin. Tiningnan ko naman ang mali sa balikat ko pero nagulat ako nang mapansin na basa ang harapang parte ng damit ko sa bandang dibdib. Marahil dahil sa paghilamos ko kanina. Bagyang nakabakat doon ang panloob ko. Inalis ko ang stick ng kawayan sa buhok ko at niladlad ito nang sa ganon ay matakpan ang parte ng damit ko na nabasa. Mahaba ang buhok ko. Sapat para matakpan yon. Wala to, nakuha ko lang sa pangangahoy. Wika niya. Saka nagugas ng kamay niya sa ilog. Namewang ito at tiningnan ang kalangitan. Sa anggulong yon ay napagmasdan kong maigi si Warren. Face card, Sir Seth. Idagdag mo pa yung Adam's apple niya nung tumingala siya. Kayumanggi ang balat at kita sa katawan na batak sa mabibigat na gawain. Bago pa man ito magbaba ng tingin ay nagmadali na ako na iligpit ang gamit namin at sinakpit ko na ang bag. Nang tumayo ako at magyaya na sana na maglakad ay pansin kong nakatingin lang ito sa akin. Napapalinga pa ako habang sinasabi ko may problema ba. Yung kinakasama mo, mahal mo ba yon? Napatingin ako dito nang magsalita ito na parang nag-aalangan pa.
Pero hindi pa man ako nakakasagot ay may kasunod na itong tanong. Kung malaman mong wala na siya, masasaktan ka ba? Napatitig ako dito. Pinakiramdaman ko ang sarili sa mararamdaman ko sa tanong niya. Ano nga ba? Nasasaktan ba ako? Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay gusto ko nang makalayo sa kanya. At natatakot ako kung magkukrus ulit ang landas namin noon. Malakas na napabuntong hininga si Warren. Di bali na, huwag mo nang sagutin. Wala ka na rin namang magagawa kahit maglumpasay ka. Aasa-asawa kasi hindi pa pumili ng ayos eh. Nakasibangot na sabi nito at iniwan na ako. Tumawid siya ng ilog. At nang matauhan ay doon ko lamang siya hinabol. Pero hindi pa man kami nakakalayo sa maliit na ilog na yon. Nakarinig na kami ng parang mga ungol sa mga puno banda sa bundok. Nasa ibaba na kasi kami ng bundok at rinig namin ang tila mga sanga na nagkakabali-bali sa mga puno. Nang matanawan ko nga ang puno sa bundok ay umuuga ang mga dahon noon at palapit ito sa amin. Nalintikan na, sabi ni Warren. At hinila ako patakbo kaming lumayo sa lugar. Walang imik ay hindi ko na pinahirapan si Warren na hilahin ako dahil ako mismo ay nakipagpaligsa na sa pagtakbo. Paanong hindi, Sir Seth? Hinahabol kami ng mga lalaking may dalang itak. Tao man ang mga katawan nila pero nakita ko ang mga mukha nila. Ang papangit, malalaki ang panga, at halos nakalabas ang mga ipin o pangil. Naisip ko na baka batuhin ako ng itak nila kaya lalo akong nahintakutan. At ang mga ungol at boses nila, hindi po pang tao. Parang asong galit na gigil ang pag-angil. At base sa mga damit nila, sila yung grupo na nakasalubong namin ni Warren kanina. Papadilim na rin, kaya lalo akong natakot. Maigpit ang hawak sa akin ni Warren at sa palagay ko, kahit ibigay ko na lahat ng bilis ko sa pagtakbo, nakukulangan pa rin si Warren sa bilis ko. Kaya naman halos mapasigaw ako nang haltakin ako ni Warren at isampa sa likuran niya. Nalaglag yung bag, pero hindi ko man lang nalingon yon dahil kakaibang bilis na ang pagtakbo nito. Na halos sa leeg na nito ako nakakapit at nakapikit dahil sa bilis. Daigo pang nakasakay sa motor noon. Hindi ko nga alam kung tumatakbo ba siya o nagte-teleport na lang eh. Sa isip ko, mamaya ko na lang ito kakastiguhin. Nawala ang ingay. Tanging hampas na lang ng hangin ang naririnig ko. At ang mga pagtama sa akin ng mga damo. Nang huminto kami, halos nagkandaso ka ako noon. Parang nilagay ako sa isang bilog na bola at pinagulong ng matindi. Yung tuhod ko hindi makatayo eh. Gusto ko magalit kay Warren pero inisip ko na muntik na kaming mamatay kanina. At paanong ang bilis niyang tumakbo? Nang mapunasan ang bibig ko ay inangat ko ang paningin kay Warren. Humihingal ito na nakatalikod sa akin noon. Tinanong ko siya kung ano yon. Paano siya tumakbo ng ganon? Nababaliw na talaga ako sa mga nangyari. Hirap man ipinilit kong tumayo at lumapit dito. Nangihina na hinatak ko ito para sa akin. Pero halos mabuwal na naman ako nang makitang kawangis ni Warren, yung humabol sa amin kanina. Si Warren pa rin ito pero parang mangagat ng itsura nito at pula ang mga mata niya. Kasing pula ng mata ng asong lumapa kay Leo. Doon, Sir Seth, ay may namuong idea sa utak ko. Sa pagkabigla ko ay tumalikod muli si Warren sa akin at lumayo ng 2 hakbang. Ligtas ka na rito. Sa kabila ng irigasyon na yan ay may dumaraan pang jeep. Lumakad ka na. Tatanawin kita mula rito hanggang makasakay ka. Kakaiba at napakalalim ang boses nito. Hindi ko malaman ang gagawin.
Marami akong gustong itanong pero naguguluhan ako. Pinapaalis niya na ako pero naiisip ko rin na paano. Babalik siya sa dinaanan namin kanina. Paano kung patayin siya doon? Nang hindi ako kaagad nakakilos at nakaimik ay nilingon ako nito. Kalmado na ang mukha niya at bumalik na ito sa dati ang itsura. Talagang pawisan lamang siya at ganun din naman ako. Tinanong ko siya kung paano siya, kung saan siya pupunta, kung paano siyang uuwi nun. Lumapit ito sa akin at sa pagkakataong yun, nablangko ako. Kanina lang ay kakaibang itsura niya na halos hindi ko alam kung paano iproseso ang lahat. Pero gayon pa man alam kong mabuting tao si Warren. Kaya naman hindi kakayanin ng konsensya ko kung mapapahamak ito dahil sa akin. Aswang ako, Leila. Kayang-kaya ko sila. Sige na, umalis ka na. Napatanong ako kung paanong kayang-kaya. Mabilis nga niyang tinakbuhan ng mga yon. Doon ko naalala at napaisip. Tungkol kay Leo. Ano? Ano yung Leo? Mahal mo pa? Tinanong ko siya kung siya ba ang kumain kay Leo. Nanlalaki ang mata ni Warren na napatingin sa akin. Hoy babae, aswang ako pero hindi ako kumakain ng tao Lalo na yung mga masasamaang budhi. At kayo ba? Basta aswang kumakain agad ng tao? Alam mo parang na-offend siya sa sagot nito, Sir Seth. Humingi ako ng tawad. Sabi ko mali ang tanong ko. Napaupo ako at napasapu sa noo. Tinanong ko kung anong nangyari sa kanya, kay Leo. Saglit niya lang akong tiningnan at naupo sa tabi ko. Nasa ilalim kami ng puno at malawak na palayan sa harap namin. Nilayo ko siya sa'yo. At oo, kami ni tatay yung nakita mo nun. Dinala namin siya sa niyugan malapit sa kabilang baryo. Iniwan namin doon. Wala siyang malay kaya hindi ko alam kung anong nangyari na sa kanya matapos namin siyang iwan doon. Napatango ako at inintindi ang paliwanag niya. Nag-aalala ka sa kanya? Tanong niya. Sinabi ko na hindi ko hiniling ang kahit sino man na mamatay o mapunta sa masamang kalagayan. Pero sa sitwasyon namin ni Leo, na gusto ko lang mapalayo sa kanya. Patay man siya o buhay, Diyos na ang bahala. Ang mahalaga ay makalayo ako sa kanya. Napahawak na ako sa ulo ko. Sobrang sakit ng ulo ko nun. Hindi ko alam kung dahil ba sa hilo, sa pagod o sa pagproseso ng mga bagay-bagay na nangyari sa akin sa loob lamang ng 2 araw. Hindi umimik si Warren. Nagpasalamat ako sa kanya. Nagpasalamat sa ilang beses na pagligtas sa akin noon. Nakasandal na ito sa puno. Nakatingin sa akin. Hindi ko alam ang naiisip niya pero gusto ko lang magpasalamat. Sinabi ko na pupunta ako siguro ng Manila, na malayo kay Leo. Ayoko na may ibang tao pa na madamay, na maraming impluwensya ang pamilya ni Leo, at kung hindi naman nila ako matutuntun sa mga tiyahin ko, siguro naman ay hindi nila gagambalain ang mga ito. Sinabi kong makikipagsapalaran ako doon na sana'y noon ko pa ginawa. Magaan na ang loob ko nang ilahad ko yun kay Warren. Nag-iwas naman ito ng tingin at hindi na tumugon pa. Nang gabing yun ay pinilit ako ni Warren na sumakay ng jeep dahil may ilan na ang dumadaan at lumalampas. Pero hinayaan ko lang. Niyaya ko ito sa tindahan malapit doon. Wala siyang nagawa nang sabihin ko na doon kami magpapalipas ng umaga. At umaga na rin siya umuwi sa kanila. Nagulat pa ako nang maglabas ito ng wallet. Bumili na makakain sa tindahan. Titig na titig lang ako sa bawat kilos niya at pati pakikipag-usap sa tindera. Hindi ko lubos maisip na normal din palang kumilos ang gaya niya. Sa ating dalawa, ikaw ata ang aswang Bakit ba ganyan ka makatingin? Parang kakainin mo na ako Sabi nito at inabot sa akin ang tinapay at kape na binili niya. O yan, kainin mo yan para kang manglalapa dyan
Tinanggap ko ang kape at sumimsim nun. Napatanong ako na may pera at wallet din palang aswang. Nakatuon ang paningin ko sa kape nun. Nasamid si Warren. Ano bang tingin mo sa amin, asong gala, na kahit ano na lang makita kakainin, kahit diaper? Napatawa ako sa sinabi nito. Magaan naman ang aura ni Warren eh. Nung una lang talaga ay akala ko suplado. Sa gabing yon ay natulog ako gamit ang pinahiram na kumot at unan ng tendera. Nasa open space kami na upuan at lamesa na may bubong lang. Sa upuan ako nakahiga at nakaupo lamang si Warren sa tabi ko. Doon ay nagpasalamat ako sa Panginoon sa mga taong pinadala niya sa akin para makaalis ako sa tiyak na kapahamakan. Ang bilis binago ng Panginoon ang sitwasyon ko. Nung isang araw lang para akong bilanggo. Alam kong likas lamang sa mag-ama ang mabuting kalooban. At kahit kaninong babae ay gagawin niya ang parehas na kabutihan, pero maswerte ako dahil ako ang nakaranas nun. Lalo na sa sitwasyon ko. Nagising ako, Sir Seth, sa pag-uusap ng dalawang tao. Nang mumukaan ng dalawang taong nag-uusap ay nakita kong tatay ni Warren ito. Nagagalak ko itong hinarap. Tinawag ko pa. Natutuwa lang ako at ligtas ito. Ngumiti ito. Mabuti at gising ka na. Mamaya lang ay narito na ang bus. Mag-iingat ka, iha, saan ka man makarating ha. Pinaliwanag ko dito kung bakit hindi nakauwi si Warren at nag-aalala din ako na baka mapano ito. Huwag ka mag-alala, yun din naman ang bilin ko bago kayo umalis na magpaumaga na lang siya. Ilang sandali ay dumating na ang sasakyan. Habang nagpupuno ito ng pasahero, humarap ako kay Warren para magpaalam. Nagpasalamat ako. Natatanawin kong malaking utang na loob ito sa kanila. Na sana'y makabalik ako dito pag maayos na ang lahat. Pero hindi ko rin pala yun maipapangako dahil naroroon ngang ang Canileo. Nakatingin lang sa akin si Warren. Hindi ito umimik. Sinabi kong mauuna na ako. Nakapagpaalam na ako kay tatay na mag-iingat sila palagi. Wala pa rin siyang imik nun. Baka maiwan na ako ng sasakyan kaya naman tumalikod na ako at tumuloy na. Kumaway pa ako kay tatay at nakangiti rin ito habang kinakawayan ako nun. Nang makasakay at magbabayad na sana ako, may bisig na sumagi sa kamay ko at nag-abot ng bayad. 2 po riyan. Nanlalaki ang mata ko nang makita ko sa tabi ko si Warren. Tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Kung bakit ito sumakay. Nakangisi ito. Hayaan mo na ako. Konting minuto lang naman. Hindi na ako sasama sa isang sakayan. Dito lang ako sa isang sakayan na kung saan ka sumakay. Sa sobrang dikit namin ay nailang ako. Dahil sa paharap sa akin ang upo ni Warren. Gawa ng siksikan nun. Yung side view ko tuloy ay yung dibdib nito kaya naman kahit masakit sa leg hindi ako lumingon. Nakapwesto pa ang braso nito sa bintana sa likod ko. Pigil na pigil ang emosyon ko sa loob ng jeep na ito. At nang sa wakas ay makarating na kami sa bayan, ay doon na talaga ito tuluyang naiwan. Siyempre, hindi naman ito pwede na sasama sa Manila. Dahil na niya sa akin ay may bibilin daw naman talaga siya doon sa bayan kaya hinayaan ko na lang. Binigyan niya ako ng pamasahe at perang makakaalalay sa pangangailangan ko pagluwas sa Manila. Sa sobrang pasalamat ko ay hinawakan ko ang kamay nito at nag-uwikang, sobra-sobrang tulong nila. Pero hindi ko ito tatanggihan. Pero gusto kong mangako na babawi ako. Ilang sandali pa at bibitawan ko na sana ang kamay nito pero siya naman ang mahigpit na humawak doon. Tiningnan ko ito at naghihintay ng sasabihin niya. Pero hindi ito nagsalita. Kahit wag na. Mag-ingat ka na lang sa pupuntahan mo at parang awa mo na. Matuto kang kumilatis ng lalaki bago ka sumama. Hindi lagi may magliligtas sa'yo. Nakangiting tumango na lang ako. At nang nakaalis na ang bus ay nakita ko pa rin na nakatanaw ito sa akin.
Sa ngayon ay nangangatulong ako rito sa Cavite. At laking pasasalamat ko na nito napunta ako sa tamang pamilya. Napakabait ng amo ko at talagang itinuring akong pamilya nun. At kung tatanungin kung bumalik ako sa lugar ni Warren, bumalik ako 1 taon mula noon. Balot na balot pa ako noon sa pag-iingat na baka may makakilala sa akin. Pero hanggang doon lang ako sa tindahan na tinulugan ko. Nagbaka sakali na may makapagbigay sa akin ng kahit anong impormasyon kina Warren. At hindi ako nabigo. Nabalitaan ko na umalis na doon sina Warren dahil nagkagulo na ang ibang tribo. Hindi ko alam kung anong tribo ang tinutukoy ng tindera pero may kutob ako na baka yung grupo na nakasagupa namin noon ang dahilan ng gulo. Tsaka, delikado din para sa asawa at anak ni Warren na manatili doon. Kaya naman umalis na sila. Opo, Sir Seth. Nagkapamilya daw si Warren at lahat ng impormasyon ko. Base lahat sa sinabi ng tindera. Pero gayon pa man ay maluwag pa rin ang kalooban ko na bumalik sa Cavite. Dahil panatag na akong ligtas si Warren at ang pamilya nito. Salamat po ulit, Sir Seth, kung mai-ere mo man itong kakaibang karanasan ng Ate Leila ko. Sa ngayon ay single pa si ate. At ewan ko, ang daming nanliligaw pero ayaw. Nadala na ata. Muli, maraming salamat, Sir Seth. At magandang gabi sa lahat. Nga pala, sa magtataka kung kaano-ano o anong koneksyon ko kay Ate Leila, alaga niya po ako.